Hello guys! Welcome na naman sa aking vlog and pag-uusapan natin ngayon kung ano bang mga naapundar ko dito sa States, no? Pero syempre, divide natin yan to mental, emotional, social, and kung bakit ka napaklik sa video na to, pinaka-importante at gusto nating pinag-uusapan, financial and mga numbers. So, abangan! Pero bago ang lahat, no? Bago ang lahat, makikikain muna ako sa kapitbahay namin. Ito lang ang mga Tupperware, pan-take out. Nagluto daw siya. Lakad-lakad muna tayo, hindi pa daw luto. Pero yun nga, nung nasa Pilipinas ako, parang lagi akong bad trip, no? Pagkagising mo sa araw, bad trip. Paglalabas ka, maliit na bagay, bad trip ako kaagad. Tapos, expose mo pa sa traffic, papasok ka sa work. Parang sobrang walang kwentang bagay na papalaki ko. Bakit nga ba ganun? Siguro sobrang hassle lang talaga ng everyday routine ko. Tapos, pero hindi naman lahat, may mga positive din naman, syempre. Pero yun nga, realize mo, parang mga walang kwentang bagay, malaki na sa'yo. So, isa yun, isang factor. Pangalawa, confidence. Tayo kasi hindi tayo lumaki na nag-i-speak up, no? Pag nagsalita tayo laging mali. Bakit ka daw sumasagot? Pero dito guys sa US, di uso yung ganyan. So, dati parang sanay tayo, ay, yes sir. Ay, apa, yes ma'am, apa. Kahit mali na, no? Kahit ikaw yung tagilid. Kahit hinahamak na yung pagkatama. Yes sir, apa. Puro ganun ang sagot mo. Dito sa US, guys, matututo ka mag-speak up para sa sarili mo. Part yan ng development, no? Tapos ma-realize mo. Pag nag-speak up ka, hindi pala sila galit. Sabihin pa nila sa'yo, na-appreciate nila na kinall out mo sila o sinabi nila sa'yo yun. Ay, sinabi mo sa kanila yon. Kung nagalit siya, wala akong pake. Diba? Loko ka eh. Bakit mo ginaganon? Diba? Okay lang yun guys. Dati kasi, yes man ako. Ano ibig sabihin ng yes man? Sa lahat ng bagay, yes. Kahit ayaw mo, yes. Para lang hindi maka-offend ng iba. Kahit bad trip ka na, sige po, yes, gusto ko yan. Pero dito sa States, guys, learn how to say no. Pag ayaw mo, ayaw. Magalit ka, bahala ka sa buhay mo. Basta importante, mental health, di ba? Ayaw mo, di wag, bahala kayo dyan. Yung mga makakaintindi sa'yo, yun talaga yung matino ka usap. Yung mga galit, iwan mo na yun. Lalo na yung mga nanggi-guilt trip. Alam mo yung guilt trip, guys? Yung pag sinabihan mo ng no, kukonsensyahin ka pa na mali ka, bakit ka nag-no? Diba? Iwan nyo na yun, guys. Wala tayong paki sa nararamdaman nila. Number 3, kailangan mong sumabay sa agos ng buhay. Kung meron kang mga belief na paniniwalang makaluma, no? Na nag-hold back sa'yo, na negative, pwede mong palitan yan. Unti-unti, hindi naman sa pilitan, pero kunti-kunti, pwede mong palitan for the better. Sa trabaho, syempre, importante rin na makikisabay ka, no? Makikisama ka. Hindi pwedeng lagi kang negative, no? Hindi pwedeng lagi kang kontra. May sinabing idea, kontra ka na naman. Mababad trip talaga sa mga kasama mo nun, guys. And yung last is think positive, no? Kahit sa mga pangit na sitwasyon, sige, positive. Kahit sinabihan ka ng negative, sige, baka naman kasi ganito lang, kaya niya ginawa yun. Hindi yung manggagatong ka pa. Think positive, guys. Kahit magkabaon tayo sa utang kasi kumuha tayo ng mamahaling sasakyan, may solusyon dyan. Kuha kang second work, di ba? Think positive. Nag-message yung friend natin, luto na daw yung chibugs. So, punta muna tayo doon. Pero bagong lahat, discuss muna natin emotional development.
So, ano ba yung emotional development? Ito yung understanding sa emotions, no? Sarili mong emotion, emotion ng ibang tao. Though, sinabi natin kanina, wala tayong napakay sa nararamdaman nila. Pero magkaiba naman kasi yun, guys. Yung kanina, more on para sa sarili mong well-being. And ito, yung pag-intindi talaga sa ibang tao kung anong pinagdadaanan nila. Meron ding self-awareness, no? Mga bagay na pwede mong na alam mo sa sarili mo na hindi alam nung iba, and meron ding di mo alam sa sarili mo pero obvious na obvious sa iba. Mga ganyan ba? Communicating properly, no? Yung pride mo, yung may gusto kong sabihin, tapos tahimik ka lang dati, chinichismis mo pa. Pero ngayon, more on na-express mo na yung gusto mong sabihin in a proper manner. Yan. Isa yan sa mga made-develop mo, no? Kung for the better dahil sa mga experiences mo dito sa abroad, dahil wala ka na masyadong support system, no? More on sarili mo na lang. Yun nga, yung marunong ka rin mag-manage ng emotions mo. Yun dati, kung sobrang galit ka, parang nagwawala. Ay ngayon, kalmado ka na. Tapos, yung gusto mong sabihin, dati, pag may gusto kang sabihin, doon mo sasabihin sa friend mo. Ayun, parang doon nagsisimula yung hindi pagkakaintindihan. Ngayon, pag meron kang gusto sabihin, doon mo na sabihin sa tao sa maayos na paraan. Pero syempre ako, hindi naman yan biglaan. More on lang, progress. Kunti-kunti na-apply mo. Kasi walang change naman na guys, biglaan. Walang ganun. Bakit ba yan importante? Kasi guys, for your own personal growth, no? Minsan masyado na tayong komportable, yung mga friends natin na lagi natin nakakasama, araw-araw, sa lahat ng gala, binabalahura mo na, or masyado mong niloloko-loko, hindi mo pala alam. Bad trip na pala siya, no? Guys, importante pa rin yung respect kahit matagal na natin silang kasama. Oo, friends nga kayo, close kayo, kaya kayo nagbabartagulan. Pero, syempre, may limit naman yun, no? Hindi lahat pwede mong ganun-ganunin. Kasi pag ikaw naman ginanon, ang sama naman ang loob mo. Guys, maraming ganun. Bad trip yun. So, bago tayo pumunta sa pangatlo, I would just like to say, naluto na. Luto na po ang tibog na kakainin natin ngayong hapunan. 6:40 na, and punta muna tayo doon. Next topic is social development, or tao-tao sa paligid, ganyan. So, bakit ba importante ang tibog? Guys, kung walang pagkain, walang laman ng isip mo. Pag walang laman ng isip, walang vlog, walang content. Kaya punta muna tayo dun, guys. So, eto na guys, yung tibog na sinasabi ko kanina. Adobo, tapos may soup. Dito tayo guys sa kusina nila. Kakain muna tayo para meron tayong maisip na next content or topic. So, yun na nga, social life and community. So, sa una, syempre, hirap ka, mag-a-adjust ka, galing ka sa komunidad na familiar ka, tapos napunta ka sa not so familiar. So, talagang may period of adjustment. Sabi nila, mga 1 to 2 years, makaka-adjust ka na niyan, no? Matututo ka din mag-try ng new things like sports, outdoor activities, kung ano-ano pa. Kasi sobrang dami mong free time, no? For example, ako, ang trabaho ko, 3 times a week lang. So, meron akong 4 days para magliwaliw. So, doon ako natuto ng bagong mga sport like tennis, pickleball, tapos kung ano-ano yung sinalihan kong mga outdoor groups, ganyan. Lagi kami may hiking, kung ano-anong activities. So, more on na-expose ako sa iba-ibang uri din ng tao, no? Mga
taga dito, mga matagal na dito, tsaka mga bago. Siyempre, dito marami ka rin makikilala. Iba-ibang tao, iba-ibang lahi, iba-ibang ugali. Dito mo ma-realize na kailangan ikaw talaga yung gagawa ng paraan para hindi ka maburyong. Kasi pag nasa apartment ka lang, maapektuhan talaga yung mental health mo. Lahat ng kalungkutan may isip mo. Kaya importante rin na talagang lumalabas-labas ka. Nakakapagkilala ka ng iba-ibang tao. Pero syempre, pinaka-importante, value mo pa rin yung privacy mo, no? Tsaka magkakaroon ng peace of mind. Huwag ka masyadong maraming ding involved sa buhay ng ibang tao. Tsaka, syempre, huwag mo naman i-expose na yung buong pagkatao mo na lahat ng tao sa paligid alam na kung anong ganap lagi sa buhay mo. Iba pa rin syempre yung may peace of mind and privacy. So yun lang muna mga naiisip ko and move on na tayo dun sa talagang pinaka purpose ng vlog na to. Financial progress, kung ano na bang mga kinita natin or mga pinaggagastusan natin. So, unang-una, luho muna. Siyempre, lahat naman tayo may ganyan no? Hindi naman tayo perfecto. May mga gusto tayong bagay na bilhin, pinagtrabahuhan natin, okay lang yan. Pero dito guys, magiging biased muna ako. So, paano biased? For me kasi, yung luxury or luho is something na personal, no? Kailangan mong isatisfy. Parang pagkain, meron ka minsan cravings. Ganyan din sa luxury or mga bagay-bagay. Kasi syempre, pinagtrabahuhan mo yan di ba? Pero syempre, pinakamahalaga, in moderation lang. No? Di rin naman ikaw gagastos kung very excessive lang. So, doon lang tayo sa mga afford natin kasi reward din natin yun nga sa sarili natin. So, tara na. Wala nang intro-intro. Huwag ka na masyado marami sinasabi. Di ba guys, ganyan na yung nasa isip nyo. So, tara. Pakita ko na sa inyo yung mga pinagbibili ko. And a span of 1 year na majority naman sa kanila hindi ko na rin naman nagagamit. Kaya extra sayang pera. Pero lesson learned na lang din. Tara, tingnan natin. Unang-una sa listahan, ayan, PlayStation 5. Pre, minsan wala naman din tayong magawa. Magandang maglaro-laro lang sa bahay, di ba? Siyempre, ayan, e-bike. May trail kasi dito sa amin, guys. 50 miles, 50. Trail lang talaga. So, ang sarap lang din kasi mag-bike dito kasi yung trail na malapit sa akin is just parang 500 meters lang mula dito sa apartment. Tapos, yung distance niya is parang 30 to 40 miles. Tuloy-tuloy lang yun, no? Di ka natatawid ng kalsada, tapos walang access talaga yung mga kotse. Ang mga makakasalubong mo lang doon, mga nagja-jogging, naglalakad, nagbabike lang din. So, kaya napabili tayo nitong bike. So, dito meron akong watch box and watch tool. So, mahilig din kasi ako magkali-kalikot ng kung ano-ano. No? Hindi ko na-specify kung ano yung mga relo dito. Basta puno yan. So, binibenta ko na rin yung iba dyan kasi hindi ko rin naman talaga nagagamit. So, ito yung gamit natin pang vlog. No? DJI Osmo Pocket 3. Nagtaas na to ng presyo tapos laging out of stock. So, eto, blower siya na ginagamit ko na pang dry ng sasakyan. Sobrang lakas nito guys, tignan nyo. Siyempre, laptop na araw-araw nating gamit. And kung ano-ano pang mga walang kwentang bagay na pinagbibili natin. Pinakita ko lang yung mga lagi kong gamit. Siyempre, yun nga yung sinasabi ko na kailangan mo i-satisfy yung cravings mo. Pero pinakamahalaga in moderation pa rin. No? Sa lahat ng bagay in moderation.
Kasi dito marami silang mga mga technique para mapagastos ka talaga, tulad ng mga Black Friday sale, Cyber Monday, Amazon Prime sale. Naku, pag yan kailangan talaga pigilan mo yung sarili mo kasi kahit maliliit na bagay yan, nag-a-add up yan, no? So goal natin sa year 2, bawasan or kahit wala na, no? Nadala na tayo sa first year. So na-satisfy na natin and okay na tayo doon. And syempre guys, yung pinakamalaking expense natin from last year, yung ating daily car. Yan. Lastly, wag natin kakalimutan is our retirement or yung 401, 403B. Kung nandito ka sa Amerika, isa to sa mga deductions na ginagawa sa salary mo. So, ang goal natin is ma-max ito. So, hindi naman lahat kayang i-max to kasi ang maximum ng Roth is 7,000 and yung maximum naman ng normal or yung basic na retirement contribution, normal 401, normal 403B, is 23,500 per year. Both of them around 30,000. So, kung ano lang yung kaya mo. Pero ang goal ko, ako mismo personally is ma-max ito every year. So, bakit ko kailangan to i-max? Kasi guys, yung power of compounding. Kapag na-reach mo na yung 6 figures, no? Pag sobrang laki na ng amount niyan, kahit hindi ka na mag-contribute, pataas na lang ng pataas yan. Kaya kung makikita nyo yung mga nagre-retire ng maaga or yung mga kaka-retire lang, ang dami nilang panggastos. So, kung late ka na, kailangan mo yan habulin. So, as early as possible, kailangan talaga nating i-max yan. Kung kaya lang, no? So, goals ko next year is probably bawas-bawasan yung mga gastos na hindi na kailangan kasi nagawa na natin yan for first year. So, wala na tayo namang major na pagkakagastusan and most likely, subukan pa rin i-max yung retirement. Hindi ko pa naiisip bumili ng bahay kasi hindi ko pa kailangan. No? Usually kapag bibili ng bahay, dapat meron tayong kahati na magko-contribute. So yun lang, kung nagustuhan niyo yung video na to, just like, follow, and subscribe sa aking channel and see you sa aking next video.